na siya. Ganyan siya tignan. Diba? Linis lang. Ano? Diba? So, dumating na yung package galing Thailand. Kaso wala, sobrang tagal talaga ng postal. Parang nag-ano ka rin, by sea. Total of 25 days. Pero yung price na binayaran is mas mahal kumpara sa by sea. Pero yung tagal ng dating, parang nag-by sea ka rin. Ayan. Fresh from Port, Thailand. Siya. Open natin eh. So meron pa tayong padating. Ford. Galing siyang Ford. So meron pa tayong mga padating na parts para dun sa Ranger Next Gen ni Mrs. Yun, by sea yun. Feeling ko this week or next week nandun na yun. Nandito na. Halos sa bahayan lang dumating na ito. Pero mas naunang ipaship yun. Wala eh. Wala daw kasing DHL dun sa ano eh. Sabi ko kasi dun sa Thailander, DHL niya padala. Umoo. Tapos, nung nakuha na yung bayad, wala daw DHL sa kanila. Eh di no choice ako, diba? Nagbayad na ako ng by air eh. Kaya yun. Umayag na lang ako. Ganun din eh. Malabo namang mag-refund pa yun kasi Western Union yung payment na ginamit ko eh. Lahat ng ano eh. Sorry na putol. Tumawag yung Lalamove eh. Ayan. Original na Ford parts. So, tatanungin nyo ano to? TPMS. Ayan. TPMS kit sensor. Para ma-monitor ko yung tire pressure. Kasi lalo ngayon, madalas ginagamit na kasi ni Mrs. yung Ranger niya. At least alam niya kapag malambot na yung gulong. Anytime, pwede niyang hanginan kasi meron naman tayong tawag dito, ARB na twin compressor na kinabit dun sa Next Gen Ranger dun sa ilalim. Okay, so ang gagawin na lang is install tsaka papa-activate ko. Ayan. Ito, open na natin yung package. Ganon, amoy kating ko ah. Amoy kating ko yung yung package. Yan. Oops, ito yung una. Yan, Ford. Ito yata yung B&O na na pillar speakers eh. Ulig B&O by Ford. Alright, ito nga. Yun o. B&O Origo. Yun o. Ito yung mismong speaker. Orig B&O. Yun o. Fomoco. Okay. Sana nandito yung hawakan. Hindi pwede mo lang hawakan ito.
Ayun, nandito yung hawakan. Alright. Ano? Handle. Rig Ford. Rig Ford. Kasi sa Asia, sa Thailand ang ano eh, manufacturer nito eh. Siyempre, doon na tayo direct para mura. Kaysa umorder tayo sa Ford dito, sa kasa dito. Ano, Rig Ford. Ito yung isang side. Alright, Rig BNO. Damn. BNO. Nice, nice, nice. Open natin yung isa. So, ito yung isa. Rig Ford din. Ano to? Rig Ford na tailgate applique. Ito yung parang Ford F-150 yung ano mo, tailgate mo. Although meron naman sa Shopee, kaso yung sa Shopee kasi yung pangit. Okay ta, pero yung sa Shopee kasi makikita mo, ang laki na ng logo mo na Ford dun sa yung bilog dun sa tailgate mo, tapos nakalagay pa Ford dun sa applique, diba? Sobrang redundant. Ang pangit tignan, sobrang basta sobrang redundant, hindi siya magandang tignan. Tsaka pag na Ford, always may kasamang manual yan. Ano, manual, tapos 3M na pangdikit. Ano. Kaso, in Thailand, sana may ano, may English na translation. Sa Shopee, mura lang. Parang mga 1,000 yata, wala pa. Ayan, tignan nyo. Tailgate cover, Ford. Bam! Diba? Ford. Indo, gaan. Pakita ko mamaya sa inyo kung yung tsura. Pag naikabit na. Let's go. So, ito muna unahin natin. Itong pillar na speaker. Natin kung may ba. Kita kung pag binaba ko to. Ayan. Medyo kita. So, dito, ang gamit dito is ito. 7mm. Yan, 7mm na wrench. Pwede ring T. Kung may T kayo na mas maigsi dito, mas okay kasi pag ditong part, sanggi siya, hindi mo mapipihit. So, either a T or a box and wrench. Yun po pwede. Ito, pakita ko sa inyo yung tornilyo. Yan, kita ba? Ayan, kabilaan yan, up and down. Tayo lang, para makita nyo. Oops, sugod. So, yan. Medyo mabilis lang to kalasin. Pihitin lang to. So, kahit kayo, kaya nyo siya i-DIY. No need ng tech or electrician or something. So, dito gamit ako na ito kasi
ng box and wrench kasi mahaba yung tiko sumasabit sa manibela. 7. Medyo matagal lang magtanggal dito kasi nga kung hindi T yung gamit mo or kaya socket wrench. Kaso lang kasi ng socket wrench na yung mga 7, 9, 11, yung mga butal. Usually kasi sa Ford ganun eh. Kahit nga yung mga ano dito, usually diba Allen wrench sa kanila ano, Torx yata tawag doon, yung pastar. Yan, tanggal na agad. Bilis lang. So ito itatabi na natin kasi hindi na natin ito magagamit kasi magiging itim na to eh. So yan, pagtatanggalin nyo to, alisin nyo muna tong dito rubber trimmings na to. Ayan. Tapos hila lang. Kahit biglain nyo lang. Sa baba, hila. Kasi isa lang naman yung clip niya sa ibabaw eh. Tapos, disconnect lang yung speaker. Ito. Nakasakit lang naman siya dyan. Pindot lang, tas hila ng socket. So yan, tanggal na isa. Kuhanin ko lang yung B&O na speaker. So yan, ito yung left side na B&O na pillar. A-pillar kung tawagin to pag dito. So ito yung hawakan. So wala naman tong left and right. So, pagkakaalam ko, wala. Ayan. Then same lang, ganun lang. Ayan, isa lang din yung clip dito. Tapos the rest, yung dalawang tornilyo na dito. So ganun lang din. Ito kung nakikita nyo. Ayan yung socket. Salpak lang din siya, plug and play. So wala ka nang kailangang baguhin sa wirings. O, diba? Nanig nyo nag-click. Tapos, susuksok nyo lang siya. Makikita nyo naman eh. May suksukan siya dito. Kaya hindi ganun siya hirap. Kaya kaya nyo i-DIY. Alright, diba? Tapos, make sure that naka-line up lang dito yung clip. Okay na. Diba? Okay na. Balik nyo lang yung rubber trims. Ayun siya. Secure na lang. Gamit na ito. Sorry. Allergy. Rig port din. May ano kasi. Amoy pamento. Hindi ko alam ba't ganun yung amoy. Pala muna natin higpitan. Baliktad pala, sorry. Ganyan pala. Yun.
mahirap pagka hindi socket or kaya T gamit mo. Magat na. Magat na siya. Pitan ko na. Diba, ang bilis kapag T-wrench or kaya socket. Yan. Okay. Tumbaba na lang. Alright. Okay na siya. Installed na. Kabila naman. Ayan, ito yung sinasabi kong tailgate uplink. Diba? Siya, yung primer. Tapos instruction. So makikita nyo, good siya for XL, XL Plus, XLT Sports, and Wild Track. Yan, Thailand. Tapos may English. So good siya for next gen Ranger 2022 model up to 2024. 2025 pwede din kung may 2025 na. Yan, meron naman translation ng Tagalog. Kasi yung sinasabi ko sa inyo, yung sa Shopee kasi, ang laki, sobra. Ganun o, isang buo. Tapos nakalagay F-O-R-D. Ford. May Ford na dyan, tapos may mapakalaki pang Ford nakalagay. Sobrang redundant. Ang pangit tignan. Tapos, nakukover yung mga emblem mo dyan na kung sportsman yan, XLT, Wild Track, tapos yung 4x4, tatanggal kasi ang laki. As in, promise, sobrang OA. Yan. Pakita ko sa inyo mamaya pag naidikit na. Siyempre, linisin nyo muna. Alcohol gamitin nyo Alcohol, huwag kayong gamit ng thinner, acetone, kung ayaw nyo masira yung pintura nyo. Alcohol lang. Para lang nawala yung mga alikabok, ano-ano mga oily something na dumikit dyan. Alcohol lang. Yun yung sinasabi ko sa inyo, yung nasa Shopee, isang buo yan, dito, hanggang dito. Cover na cover yan. Nakalagay F-O-R-D, Ford. May Ford na dito, tapos may malaki pang Ford doon, so tatanggal yan.
Kaya for me, hindi siya maganda. I don't, syempre, kahit pa paano, iba-iba tayo ng preference or baka hindi natin alam na hindi nila alam na meron pala si Ford na orig na tailgate uplift. Siyempre ngayon, uso si Shopee Lazada eh. So kung ano makita ng tao, yun ang bibili nila. Pero hindi nila alam na meron pala si Ford na ganun talaga, original. May kamahalan lang pero siyempre, Ford yan eh. Orig eh. Kahit naman anong orig mahal. Kumpara mo sa mga peg or copy. Kahit sa sapatos, damit, kahit saan. May presyo pagka orig. Yan. Pwede na yan. Tapos, i-apply ko na lang yung paste. So, yun. Namarka ko na siya. Tapos, na-applyan ko na rin na itong primer. Hindi ko lang napakita kasi malagkit eh. So, lagi itong ina-apply bago mo idikit yung product na may double-sided tape. Tapang yung amoy niya. Amoy niya parang rugby. Basically, parang ganun. Ito na siya. So, curing time niya is 1 minute bago mo ito i-apply. So, ito. Tuloy na natin. Ay, grabe dikit. So, yun. Pagka may ganong pandikit, yung sinasabing primer, once na naidikit mo na yung double-sided tape, hirap nang tanggalin. Matigas na. Medyo... Kasi, dapat tig 3 mm yung sukat kabilaan. Yan. Pero hindi naman masyadong halata. Yan siya, yun yung itsura niya, diba? Mukhang mas malaki yung likod. Okay na. Yan na siya. Kanya siya tignan. Diba? Linis lang. Tawag dyan, tailgate applique.